Inabot ng hanggang hating gabi ang pakikipag-usap ni Pangulo Aquino sa pamilya ng mga napaslang na SAF trooper sa Camp Crame kahapon. Kabilang daw sa mga tinanong sa Pangulo kung bakit walang reinforcement na dumating sa PNP SAF nung naipit sila sa bakbakan sa Mama sa Pano. Nausisa rin kung ano ang ginagawa ng Pangulo nung araw ng operasyon. May report si Ruth Cabal. Hating gabi na nang matapos ang pakikipag-usap ni Pangulong Noynoy Aquino sa pamilya ng SAF 44 sa Camp Crame kagabi. Sa mesang ito, matagal nakipag-usap ang Pangulo. May puntong nakunan siya ng video na panayang muestra at nagpapaliwanag. Binubusisi ang ilang dokumento. May pinakita pang text messages ang Pangulo sa kanyang cellphone. Isa si Virgie Viernes, asawa ni PO1 Olibeth Viernes ng SAF 44, na kasama sa mga nakausap ng Pangulo sa mesang iyon. Ayon kay Virgie, isa raw sa tinatanong ng mga pamilya sa Pangulo, bakit hindi nagkaroon ng reinforcement noong kasagsagan ng bakbakan. Ayun daw po yung communication daw nila na kasi po may nagsasabi na walang reinforcement. Sa panig naman po nila, mayroon naman daw po isang asawa po ng kasamahan ng asawa ko na nagsabi po siya, hiniling po niya na sana magkaroon po kami ng copy nun. Ayon sa Malacanang, hindi naman daw naging mainit ang pag-uusap sa pagitan ng mga pamilya ng SAF Komando at ng Pangulo. Wala namang naiulat na alitan o mainit ang pag-uusap. Sa kabilang panig ay nagkaroon naman ng pagpapaliwanagan at pinakinggan ng Pangulo lahat ng mga salubin ng mga pamilya na dumalo doon. Si Mang Santiago, ama ni PO2 Richel Baluga, di nakadalo sa pulong dahil sinugod siya sa ospital. Bumiyahe pa sila mula Cagayan Valley. Gusto rin daw nilang malaman mula sa Pangulo ano ang ginawa nito nung araw ng operasyon sa Mama sa Pano na nasa Mindanao rin siya nung nangyari ang bakbakan. Sakit. Isipin yung ginawa sa aming pamilya. Wala naman lang rescue, wala nang mahabang oras. Anong ginagawa si Presidente ngayon? Nandyan sila. Di raw inasahan ng mga pamilya ng SAF 44 na mismo ang Pangulo ang makakausap nila. Ang abiso kasi sa kanila, ilang kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno ang haharap sa kanila para ayusin ang mga pangakong tulong, tulad ng scholarship at livelihood. Naiibsan man daw kahit kaunti ang pighati ng mga pamilya sa ganitong tulong, giit nila. Sana po yung pangakong yun, ibibigay po nila para sa amin. Yung hustisya, maibigay po yung hustisya sa Fallen 44 po. Ruth Cabal, GMA News.